Narito ang pinaka-latest at detalyadong pension update sa Pilipinas ngayong April 18, 2026. Kung ikaw ay isang pensioner, malapit nang mag-retire o gusto mong maintindihan kung paano gumagana ang pension system sa Pilipinas, ang video na ito ay para sa iyo. Maraming pagbabago, updates at mga planong inilalabas ang gobyerno na maaaring makaapekto sa iyong buwanang kita sa hinaharap. Sa Pilipinas, ang pension system ay pinangasiwaan ng dalawang pangunahing ahensya, ang Social Security System o SSS para sa mga nagtatrabaho sa private sector at ang Government Service Insurance System o GSIS para naman sa mga empleyado ng gobyerno. Ang dalawang institusyong ito ang nagsisilbing pangunahing pinanggagalingan ng pensyon para sa milyon-milyong Pilipino. Ang pensyon ay isang buwanang benepisyo na ibinibigay sa mga taong nagtrabaho at naghulog ng kontribusyon sa loob ng maraming taon. Kasama rin dito ang mga benepisyo para sa mga survivors at persons with disability. Ang halaga ng pensyon ay nakadepende sa ilang factors tulad ng kabuuang kontribusyon at haba ng serbisyo. Ngayong 2026, ang karaniwang pensyon na natatanggap ng maraming retires ay nasa pagitan ng humigit kumulang 7,110 hanggang 16,000 bawat buwan. Para sa iba, maaaring mas mataas pa ito kung malaki ang kanilang naging kontribusyon sa loob ng kanilang working years. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang tuloy-tuloy at tamang paghuhulog habang ikaw ay nagtatrabaho pa. Pagdating sa pension release ngayong Abril 2026, nagpapatuloy ang regular na schedule ng pagbabayad. Ang GSIS ay karaniwang nagbibigay ng pensyon sa unang bahagi ng buwan, madalas ay bandang ikaot, habang ang SSS naman ay gumagamit ng batch system. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay ang release ng pension kundi nakaayos ito ayon sa account number o iba pang system criteria. Ang ganitong sistema ay ginawa upang maiwasan ang overload sa system at masigurong maayos ang daloy ng pondo. Sa kabila nito, may mga pagkakataon pa rin na nagkakaroon ng delay lalo na kung may holidays or technical issues. Kaya mahalagang maging updated at regular na i-check ang iyong pension status. Isa sa mga pinakabagong development ngayong 2026 ay ang patuloy na pagpapalakas ng financial stability ng SSS. Ayon sa mga ulat, ang ahensya ay naglaan ng malaking pondo upang matiyak na kayang suportahan ang pension system sa mga susunod na taon. Ito ay mahalaga lalo na sa harap ng pagdami ng retirees at pagtaas ng gastusin sa bansa. Bukod dito, patuloy din ang GSIS sa pagpapabuti ng kanilang serbisyo lalo na sa digital platforms. Ang layunin ay gawing mas mabilis, mas madali at mas accessible ang pag-access sa pension services. Sa pamamagitan ng online portals, maaaring mag-check ng pension status, mag-update ng personal information at magsagawa ng iba pang transaksyon nang hindi na kailangang pumunta sa opisina. Marami ring usapin tungkol sa posibleng pagtaas ng pensyon ngayong 2026. May mga ulat na nagsasabing maaaring magkaroon ng hanggang 10% na increase sa pensyon sa mga susunod na buwan. Ang ganitong pagtaas ay inaasahan na makakatulong sa mga retires lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gayunpaman, mahalagang linawin na hanggang Abril 18, 2026, wala pang opisyal na anyo na nagpapatunay na ipinatupad na ang ganitong increase sa buong bansa. Kadalasan, ang mga ganitong pagbabago ay dumadaan sa masusing pag-aaral at approval process upang matiyak na hindi maaapektuhan ang sustainability ng pension fund. Bukod sa pension increase, may mga proposal din ng gobyerno na naglalayong mapagaan ang financial burden ng mga manggagawa. Isa sa mga pinag-uusapan ay ang posibilidad ng pag-adjust sa contribution system. Kung ito ay maaprubahan, maaaring magkaroon ng epekto sa take-home pay ng mga empleyado at sa kabuuang pondo ng pension system. Para naman sa mga senior citizens na walang sapat na kontribusyon, may social pension program na ibinibigay ng gobyerno. Sa kasalukuyan, ang halagang ito ay nasa humigit kumulang 1,000 kada buwan. Bagamt hindi ito kalakihan, malaking tulong pa rin ito sa pangaraw-araw na gastusin ng mga benepisyaro. Sa usapin ng teknolohiya, patuloy ang digital transformation ng SSS at GSIs. Isa ito sa pinakamahalagang hakbang upang mapabuti ang serbisyo
at maiwasan ang delays. Sa pamamagitan ng digital platforms, mas nagiging efficient ang proseso at mas nababawasan ang manual errors. Ngunit kasabay ng digitalization ay ang pagtaas ng panganib ng online scams. Maraming pensioners ang nagiging target ng mga fraudsters na nagpapanggap bilang opisyal ng SSS o GSIS. Karaniwan nilang hinihingi ang information o OTP upang makuha ang access sa account. Dahil dito, paulit-ulit na nagpapaalala ang mga ahensya na huwag ibigay ang anumang sensitibong impormasyon sa hindi kilalang tao. Mahalaga ring gamitin lamang ang official websites at apps upang masiguro ang seguridad ng inyong account. Isa pang mahalagang aspeto ng pension system ay ang verification process. Sa ilang pagkakataon, kinakailangan ng mga pensioners na mag-submit ng proof of life o iba pang dokumento upang patunayan na sila ay eligible pa rin sa pagtanggap ng pensyon. Ang prosesong ito ay mahalaga upang maiwasan ang fraud at masiguro na ang pondo ay napupunta sa tamang tao. Sa hinaharap, inaasahan na magpapatuloy ang mga reforma sa pension system ng Pilipinas. Layunin ng mga pagbabagong ito na mapabuti ang kalidad ng serbisyo at masigurong sapat ang benepisyo na natatanggap ng mga retires. Sa kabuuan, ang pension system sa Pilipinas ngayong April 18, 2026 ay patuloy na umuunlad. Bagamat may mga hamon tulad ng inflation at system delays, malinaw na may mga hakbang na ginagawa ang gobyerno upang mapabuti ang sitwasyon. Kung ikaw ay pensioner or nagbabalak mag-retire, mahalagang manatiling updated sa mga ganitong developments. Ang tamang impormasyon ay makakatulong sa iyo upang mas mapaghandaan ang iyong financial future at maiwasan ang mga posibleng problema. Patuloy nating bantayan ang mga susunod na updates mula sa SSS at GSIS dahil inaasahan na may mga bagong anunsyo pa sa mga darating na buwan na maaaring magdala ng dagdag na benepisyo para sa mga Pilipino. Para sa mas marami pang ganitong updates, mag-subscribe sa channel at manatiling updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa pensyon sa Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, mahalagang mas maintindihan kung paano talaga naaapektuhan ng economic conditions ang pension system sa Pilipinas ngayong 2026. Isa sa pinakamalaking factor na nakakaapekto sa halaga ng pension ay ang inflation. Habang tumataas ang presyo ng mga bilihin tulad ng pagkain, gamot at utilities, bumababa naman ang tunay na halaga ng natatanggap na pensyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming pensioners ang umaasa sa mga potential increase or additional benefits mula sa gobyerno. Sa kasalukuyan, patuloy na pinag-aaralan ng mga economic planners kung paano mapapanatili ang balance sa pagitan ng pagbibigay ng mas mataas na pensyon at ang sustainability ng pondo. Hindi basta-basta maaaring magtaas ng pensyon nang walang sapat na pondo dahil maaari itong magdulot ng problema sa hinaharap. Isa rin sa mga mahalagang aspeto ay ang demographic changes sa bansa. Habang tumatanda ang populasyon, dumarami ang bilang ng mga retires na umaasa sa pension system. Ibig sabihin, mas maraming pondo ang kinakailangan upang suportahan ang mas malaking bilang ng beneficiaries. Kasabay nito, kailangang tiyakin ng mga ahensya tulad ng Social Security System at Government Service Insurance System na sapat ang pumapasok na kontribusyon mula sa mga kasalukuyang manggagawa. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang regular na paghuhulog at tamang reporting ng contributions. Marami ring nagtatanong kung sapat ba ang kasalukuyang pensyon para sa isang komportableng pamumuhay. Ang sagot dito ay depende sa lifestyle at gastusin ng bawat individual. Para sa ilan sapat na ang kanilang pensyon, ngunit para sa iba, kinakailangan pa rin ng karagdagang source of income. Dahil dito, inirerekomenda ng mga financial experts na maghanda para sa retirement sa pamamagitan ng savings, investments o iba pang income sources. Ang pensyon ay dapat ituring na bahagi lamang ng kabuuang financial plan at hindi ang tanging aasahan. Sa usapin naman ng accessibility, malaking tulong ang digital transformation na ipinatutupad ng SSS at GSIS. Ngayon, mas madali ma-access ng mga pensioners ang kanilang accounts gamit ang internet. Maaari na nilang i-check ang kanilang pension status, payment history at iba pang impormasyon nang hindi na kailangang pumila sa opisina. Gayunpaman, hindi lahat ng pensioners ay komportable sa paggamit ng technology.
Marami pa rin ang masanay sa tradisyonal na paraan ng pagtransact. Kaya naman patuloy na pinapabuti ng mga ahensya ang kanilang customer service upang matulungan ang lahat ng beneficiaries. Isa pang mahalagang update ngayong 2026 ay ang pagpapalawak ng financial literacy programs. Layunin nito na turuan ang mga miyembro kung paano mas maayos na pamahalaan ang kanilang pera, lalo na sa panahon ng retirement. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mas nagiging handa ang mga tao sa kanilang future. May mga diskusyon din tungkol sa posibilidad ng pagdagdag ng benefits tulad ng healthcare support or emergency assistance para sa mga pensioners. Bagamat hindi pa ito final, ipinapakita nito na patuloy ang paghahanap ng gobyerno ng paraan upang mapabuti ang welfare ng mga retires. Sa kabilang banda, mahalaga rin ang papel ng pamilya sa pagsuporta sa mga matatanda. Sa kultura ng Pilipinas, karaniwan na ang pagtutulungan ng pamilya upang matiyak na maayos ang kalagayan ng bawat miyembro. Ang pensyon ay nagsisilbing dagdag na suporta, ngunit hindi nito napapalitan ang kahalagahan ng family support system. Kung pag-uusapan naman ang long-term outlook, inaasahan na mas magiging modern at efficient ang pension system sa mga susunod na taon. Posibleng magkaroon ng mas advanced na technology, mas mabilis na processing at mas transparent na sistema. Isa rin sa mga layunin ay ang pagtaas ng coverage ng pension system upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng access sa retirement benefits. Sa kasalukuyan, hindi pa lahat ng manggagawa ay sakop ng SSS o GSIS, lalo na ang mga nasa informal sector. Dahil dito, may mga programa na naglalayong hikayatin ang voluntary membership upang mas maraming tao ang makapag-ipon para sa kanilang retirement. Ito ay mahalaga upang mabawasan ang bilang ng mga senior citizens na umaasa lamang sa social pension. Sa usapin ng sustainability, patuloy na sinusubaybayan ng gobyerno ang financial health ng pension funds. Tinitiyak nila na ang mga investment strategies ay maayos at nagbibigay ng sapat na returns upang suportahan ang mga future obligations. May mga pagkakataon din na ang pension funds ay ini-invest sa iba't ibang sectors tulad ng infrastructure at government bonds. Layunin nito na palaguin ng pondo habang pinapanatili ang safety at stability. Sa pangaraw-araw na buhay ng isang pensioner, maraming factors ang kailangang isaalang-alang. Kabilang dito ang budget management, healthcare expenses, at iba pang gastusin. Ang tamang pagplano ay mahalaga upang masigurong sapat ang pensyon sa kanilang pangangailangan. Marami ring pensioners ang naghahanap ng part-time work or small business opportunities upang madagdagan ang kanilang kita. Ito ay hindi lamang nakakatulong sa kanilang finances, kundi nagbibigay rin ng sense of purpose at activity sa kanilang araw-araw na buhay. Sa kabuuan, ang pension system sa Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng social protection ng bansa. Bagamat may mga hamon, patuloy ang pagsisikap ng gobyerno at ng mga ahensya upang mapabuti ang sistema. Ang pagiging informed at proactive ay susi upang masulit ang mga benepisyo ng pensyon. Kung alam mo ang iyong karapatan at responsibilidad, mas magiging madali ang pag-manage ng iyong retirement. Patuloy nating bantayan ang mga susunod na developments dahil malaki ang posibilidad na magkaroon ng mga bagong updates at pagbabago sa mga darating na buwan. Sa huli, ang pensyon ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa seguridad at kapayapaan ng isip sa panahon ng pagtanda. Ito ay bunga ng maraming taon ng pagsusumikap at nararapat lamang na ito ay mapangalagaan at mapabuti. Kung nais mong manatiling updated sa mga ganitong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe at sundan ang mga susunod pang updates tungkol sa pension system sa Pilipinas.